Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang angel number mo. Ang reading natin ngayon ay alamin natin kung ano ang mangyayari pagkatapos ng 4 na buwan. Ano ang may encounter mo? Ano ang dapat iwasan or ingatan? Three, indication that source of love and wisdom are nearby and yours to benefit from. Ang isa pang ibig sabihin ng card na yan ay yung mga kinakatakot mo ay malalagpasan mo na. Masusuklian din yung pagmamahal or concern na naibabahagi mo. At sabihin mo rin tong affirmation na to sa iyo na malaki ang pasasalamat mo sa mga blessings na dumarating sa iyo at sa mga darating pa. Ito naman ang message ng mystical card sa iyo. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na wala kang dapat ikahiya sa sarili mo. Kailangan mong i-let go yung mga person na nagpapasakit sa damdamin mo o kaya mga sitwasyon na hindi na kailangan sa bagong sisimulan na chapter sa buhay mo. Kasi sa past, may ilan sa inyo na nagkaroon ng betrayal. Yung pati kaibigan mo, akala mo mapagkakatiwalaan mo, pero isa rin sa sumira ng tiwala mo. Pwedeng about love or patungkol sa financial. Hindi mo na pwedeng pagkatiwalaan yung mga taong nagbetray sa iyo. Dahil sa mabibigyan mo muli ng pagkakataon na para lokohin ka ulit ng person na ito. Or mga person, ang gusto kasi nila ay mangibabaw kesa sa iyo. Na ipinapakitang sila yung mas biktima. Wala kang dapat ipaliwanag sa gawang kwento, lalo na't kung hindi naman ikaw ang pinagmulan nito. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang tanong ay ano ang mangyayari pagkatapos ng 4 na buwan? Ano ang may encounter mo or dapat iwasan? The Sun, the Devil in Reverse, Knight of Cups. Dahil nga sa mystical cards, may pinakita na magsisimula ka na ng bago. Kahit dito sa mga cards ay desidido ka na. Napaka-positibo mo at saka yung effort mo pagtitiis ay nakakamit mo na. Inaalis mo na rin yung sitwasyon or person na humahadlang sa progress mo. May time ka na para sa sarili mo at saka may mga bagong oportunidad. Meron ding magandang offer na pwedeng tawagan ka or mag-message. Ang ilan sa inyo kung naghahanap ka ng trabaho, ay makakahanap ka pero hindi sa malapit. Kahit na maganda yung offer sa iyo, sa career o negosyo, pag-isipan mong maigi kung kaya mo ba na pasukin ito or yung mga responsibilidad. Ang ilan sa inyo sa negosyo, mapapalawak mo ito
At ang ilan naman sa career ay mas marami ka pang malalaman sa trabaho mo na ikaka-promote mo. Kasama ka sa list na pinagpipilian na para ma-promote. Para sa ilang single, seryoso ka na para sa susunod na makakarelasyon mo. Kaya lang, yung person naman ang problema. Hindi siya ready sa seryosong commitment. Pero magandang sign din ito kasi meron pang darating na potential person na mas magkakatugma kayo ng layunin sa buhay. Magiging interesado siya na makilala ka, kakaibiganin ka niya. Pero meron ng feelings yung person sa iyo. Itong Knight of Swords ang nagsasabi na lahat ng pangarap mo ay isa-isa mong tutuparin kasi nakikita mo na umaayon na sa iyo yung kapalaran. Marami ka nang na-experience sa nakaraan kaya hindi mo na masyadong i-open pa sa ibang tao kung ano yung nangyayari sa iyo. Magtutuloy-tuloy ka lang. Para sa mga nasa relationship, merong chapter na matatapos. Kaya yung sisimulan mo, yun ang isi-celebrate mo. Kasama ang loved ones mo. May mga issue kayong pag-uusapan ng person mo pero hindi naman ito yung magiging dahilan para magkahiwalay kayo. Magiging isa yung layunin nyo ng person mo kasi mahal nyo yung isa't isa. Seven of Cups, Five of Pentacles, Four of Swords. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na may ilang Leo na kailangan may plano ka sa direksyon na gusto mong tahakin. Binibigyan ka ng chances ng universe para magkaroon ng level up yung buhay mo. Pag-isipan mo itong mabuti kasi nakasalalay dito yung future mo. Piliin mo yung sitwasyon, trabaho o negosyo na matatagalan mo. Para hindi ka makakaramdam ng stress or kalungkutan. Kung ito na yung nangyayari sa iyo ngayon, meron ka pa ring choices na pwede mong pagpilian para mag-progress yung buhay mo. Kung meron mang career o negosyo na pansamantalang kumikita ka, ito muna yung harapin mo. Iwasan na magdamdam, mag-isip, kasi ito yung nagiging dahilan kaya ang bagal ng daloy ng buhay mo or maliit yung kita mo kasi hindi ka makapag-focus. May posibilidad din na ang ilan sa inyo meron kang pinaggamitan ng financial para sa loved ones mo. Posibleng kinapos sa financial or dahil sa may sakit yung person. Ang ilan sa inyo sa relationship, pareho kayong masipag ng person mo at isa sa inyo nagkasakit. Kaya isa sa inyo ang focus sa trabaho at ang isa naman ay focus sa healing. Posible na itong Two of Wands ang napili mo na career o negosyo na nag-i-export ka or import or nagpunta ka sa ibang bansa para makipagsapalaran. Itong Knight of Swords at Two of Wands, itong dalawang card na ito ay gagamitin natin para sa health. Nasa ibang lugar ka man o ibang bansa, yung pakikipagsapalaran mo ang bagong simula muli sa buhay mo na para magkaroon ng improvement. Para sa ilang single, kahit na maraming potential person na nagkakagusto sa iyo, hindi ka pa ready para makipagrelasyon dahil mas inuuna mo muna yung sarili mo or yung mag-heal ka. Ito na yung card mo para sa health. Itong Knight of Swords, Two of Wands,
Three of Wands. Naka-tatlong cards ka na single-minded ka. Kung ano yung plano mo, yun yung isinasa katuparan mo. Pinaplano mong maigi yung future mo at tamang direksyon yung tatahakin mo kahit clueless ka. At saka hindi ka na katulad ng nakilala ng ibang tao sa'yo. Marami ng pagbabago mangyayari. Posible rin na wala ng closure sa mga issue kasi mag-i-stick ka na sa mga plano mo at saka pinapanatili mo na positibo yung buhay mo or landas na tinatahak. At itong mga tatlong cards ay very positive pagdating sa health kasi nagkaroon na ng healing at saka pinapanatili mo na malakas ka. May mga issue man, hindi mo to pinapalaki. Inaagapan mo agad kung ano man yung health condition mo kung meron mang issue. Ang ilang single, isa rin ito sa parte ng healing mo. Yung magkaroon ka ng high goal. Ito yung mas magbibigay ka ng focus kesa sa love life. Habang single ka at nasa malayo, may enjoy mo yung buhay mo. Ang ilan sa relasyon, mag-uusap kayo ng person mo ng payapa, siya mismo yung mag-a-approach sa iyo na para bigyan ng solusyon yung mga problema na dumarating sa inyo at saka para i-apply yung teamwork sa relationship nyo. Ipaparamdam din niya sa iyo na mahalaga ka sa kanya at saka mahalaga din kung ano yung opinion mo. Ang goal ng person mo ay yung maayos yung relationship nyo. Kasi ang ilan sa inyo nagkaroon ng betrayal at saka yung misunderstanding ba. Hindi na ipapaliwanag ng maigi ng person mo yung sarili niya. Kumbaga sinusuyo ka na lang niya. Wala na siyang sinasabi. At saka i-add ko lang para sa mga single, may potential person ka makikilala na mag-i-stay na sa buhay mo. Hindi mo mapapansin yung sincerity ng person, pero magtsatsaga siya. Hindi mo ito kalugar at saka hindi mo rin kalahi. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo dahil sa connected kayo sa isa't isa. Nagkaroon ng betrayal sa relasyon nyo, panlilinlang, or hindi sinasabi ng person mo kung ano yung katotohanan or nangyayari sa kanya habang hindi kayo magkasama. May ilan na nagkaroon ka ng anak sa person or meron na kayong family talaga ng person mo. At ito yung nagiging dahilan para magkaroon kayo ng koneksyon or para maging matatag yung relationship ng ilan sa inyo. Ibabalik muli ng person mo yung pagtitinginan nyo kahit na hindi mo na ito gusto. Kasi nga, mas matagal na yung pagsasama nyo at saka meron na kayong anak. Pero yung mga nagawa ng person mo sa past ay hindi mo makakalimutan. Kaya ito yung magiging hadlang sa inyo ng person mo na para magkaayos kayo. Pero susuyuin ka pa rin niya kahit na hindi mo gusto. Posible na mag-propose na siya sa iyo para legal na yung relationship nyo or para patunayan na totoo na siya sa mga nararamdaman niya sa iyo. Seryoso na. Pareho nyong namimiss ng person mo ang isa't isa. Yung person mo namimiss yung pagmamahal mo. Ikaw naman namimiss mo yung dating masaya kayo. Kasi nasa healing process ka pa lang eh. Hindi ito pwedeng ipilit ng person mo.
Ang ilan sa inyo ay nagkahiwalay na o kaya meron kayong pinag-uusapan ng person mo sa legal na paraan, yung meron ng namamagitan. Pero base sa mga cards, hindi ito yung gustong mangyari ng person mo, yung magkahiwalay na talaga kayo or mawala na ng koneksyon. At saka guys, single ka man or nasa relationship, mahirap magkaroon ng mental exhaustion or severe stress dahil sa mga nangyaring sitwasyon sa inyo. Siguraduhin mong ipinahinga mo muna yung sarili mo bago ka sumang-ayon sa kung ano man yung sasabihin ng iba sa iyo. At base sa mga naunang cards, happy ka na eh. Okay na yung nangyaring sitwasyon sa iyo. Natanggap mo na. Gemini, Taurus, Pisces, Cancer, Virgo, Aries, Leo. Yan yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. At saka, simula nung naging malaya ka, mas naasikaso mo pa yung sarili mo. Mas naging charming ka. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. K, U, D, E, R, P.